لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Pinupuri ko dito sa salamat Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo muli ay nagkita-kita at tayo ay pinahintulutan na itinakda, pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na makarating kami sa lugar na ito upang ibahagi namin sa inyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Bayyinah, chapter 98, verse 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Iisa lamang ang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw. Ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tayo ay sumamba sa nag-iisa at tunay na tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan natin ang ating mga kapatid na sumamba sa nag-iisang tagapaglikha. Yumukod tayo, ipaglaban natin ang katotohanan na walang ibang Diyos na karapat-dapat pagkukulang magsamba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magsagawa tayo ng pagdarasal, magbigay tayo ng sadaka kawang-gawa. Ito ang tunay at tapat na relihiyon. Ang relihiyong Islam, ito lamang po ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangsamauhan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilumos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Islam bilang ating relihiyon. Ito lamang po ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Mapapansin natin maraming mga tao na gumaya sa Islam, nagtayo ng iba't ibang siksa, relihiyon at denominasyon. Subalit mga kapatid, ito'y dapat malaman ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted to him, and in the hereafter, he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan, ang sino mang gumagawa ng ibang siksa relihiyon at denominasyon, sapagkat kung ako, ikaw, tayo ay gagawa ng relihiyon na yun, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Subalit ang Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na siya dan, ay nandyan na po ang Islam. Sapagkat ang Islam, ito lamang ang matuwid na relihiyon na kung saan ito ay the will of life, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kahimag inyong ilantad ang inyong mga sarili o isipan. Ito'y nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at tunay na tagapaglikha, siya ang suktong sa kapangyarihan, ang titig ng karunungan, ang tanging hukom at hain sa araw ng paghukom, ang nagbigay buhay at babawi ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na tayo ay dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, sapagkat tunay na kapag ang tao ay pumanaw, hindi na siya babalik sa mundong ibabaw. Sapagkat tunay na binigyan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon mabuhay. At pag habang tayo ay naririto na bubuhay, pag sumikapan natin na magbalik loob tayo sa tunay at nag-iisang tagapaglikha na Diyos ni Jesus, Birhen Maria, lahat ng mga propita, walang iba kundi ang Allah. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can entrust with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creators in this world, and what will happen to them in the hereafter. His mercy extends over the heavens and the earth, and He is able to do all things. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Sino nga ba ang magkakapagpapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa mga mangyayari sa ginagawa ng Kanyang mga nilikha dito sa mundo at kung ano ang mangyayari sa kabilang buhay sa Kanyang mga nilikha. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang hukom at hari sa araw ng paghukom. Minamahal kong kababayan kapatid, ang oras na ito ay hindi aksidente. Ikaw, ako, tayong lahat, pinahintulog na magising mula sa pagtulog bilang awa, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbalik loob sa tunay at nag-iisa na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang God, siya ang Panginoon, siya ang Rab. Sa orihinal na salita na pangalan ng Allah, na pangalan ng Diyos ay ang Allah. Siya po lamang ang dapat natin pagkukulan ng pagsamba. Minamahal kong kababayan, marami ng pumanaw, dumating sa kanila at natapusan ng kanilang buhay, subalit itinalulungkot ko, sila ay hindi makakapasok sa paraiso, sapagkat ang kanilang sinamba ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga kahoy, rebulto, larawan, mga santo, mga santa, at mga propita, sila ay sumasamba sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapatid, ang panahon ito ay lisos. Ito ngayon ay paalala sa atin. Naway hindi tayo pumanaw na hindi mananampalatayang Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong nagsasampalataya, katukutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa mga nauna sa atin at sa lumikha sa atin ngayon. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tauhan, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha sa pinakaunang tao na si Adan. At mula kay Adan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang asawa na si Hawa. At mula sa kanilang dalawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming mga kalalakihan at maraming mga kababaihan. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa Kanya tayo humihingi ng tulong at kalinga at huwag natin putulin ang kamag-anakan. Huwag natin putulin ang kamag-anakan. Kaya mga kapatid, tayo ay mula kay Adan, mula kay Abraham, tayo ay magkakapatid, tayo ay magkakapatid. Kaya kapatid, mula ang araw na ito ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, maghunos dili ka na sa pagsamba sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sino ang pumanaw na sinasamba niya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag pumanaw siya ay katakot-takot na kaparusahan ang kanyang sasabitin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, nilikha lamang tayo upang sumamba sa tunay at nag-iisang tagapaglikha, ganun din ang mga jinn na hindi natin nakikita. Nilikha lamang tayo upang sabahin ang nag-iisang tagapaglikha. Minamahal kong kababayan,
Ang oras na ito ay napakahalaga. Higit sa bilang pinto anuman kayamanan, sapagkat maraming mga mayayaman, maraming mga material na bagay, bahay, sasakyan, mga lupa na kanilang mga pinili, subalit hindi na sila umabot sa mga araw na ito. Ibig sabihin kapatid, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Marami nang nauna sa akin. Sino ang susunod na papanaw, mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Sa awat habang ng Allah subhanahu wa ta'ala, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan tayo papanaw. 100% lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ang oras na ito, ang panahon na ito ay awat habang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sansa na magbalik loob tayo sa tunay at nag-iisang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang magsabi ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, pag dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging kapanalig, magiging panauhin tayo sa paraiso, magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Simple lamang kapatid ang pagiging mananampalataya. Simple lamang na makamtan natin ang tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Iniglala mo mula sa ibuturan ng iyong puso na walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illa huwa, isa lamang ang dapat mapukulan na pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, saan ka man naroon, ano man ang mga problema mo, isa lamang ang gagawin mo kapatid. Magpakumbaba ka, lumuhod ka, sumumba ka, magpatiraba ka, at iniklar mo ang La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo mula sa ibuturan ng iyong puso, makakaasa ka, magiging panauhin tayo sa paraiso, magiging kapanalig natin ang mga propeta, ang mga sahaba, at doon ay maninirahan tayo sa pinakamagandang pagkahantungan kung tawagin sa Arabic ay Jannah, paraiso, paradise. Ito po ang ating dapat pag-ukulan ng panahon, sapagkat ang buhay dito sa mundo ay para tayong estranghero, para tayong mga namanlalakbay. Hindi natin alam ang mangyayari pamaya't bukas. Ang oras na ito ay panahon para magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha. Ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. Ang bahay na sisira, ang mga sasakyan kinakalawang, ang may kalakasan ng ihina, ang may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Subalit kapatid, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatayan. Kaya bago dumating ang ating kamatayan, pag sumikapan natin, saan ka man naroon, anong ginagawa mo? Ikaw ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos ng lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay, babawin ng buhay, ang tanging hukom at hari sa araw ng pag-ukom, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kapatid, indeed the prayer prevents immorality. Bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay nais magtagumpay, ikaw ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin tayo sa Kanya, sapagkat ang pananalangin, pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magtatagumpay. At dito sa mundo tungo sa kabilang buhay, ibig sabihin kapatid, mapapatawad tayo ng ating mga kasalanan. Higit pa roon kapatid, magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming mga siksa, relihiyon, denominasyon, subalit nakakaawa ang kanilang mga membro sapagkat ginagawa nilang pagabigasan. Samantala kapatid, sa Islam, kung sino ang may kakayanan, hinahanap ang mga mahihirap upang bigyan sila ng sadaka, gawang-gawa ng tulong.
Yun po. Kaya mga kapatid, habang may oras pa, mayroon tayong dito ay pagkain, ay namimigay kami ng pagkain, babasahin, lumapit kayo at kayo ay kumain dito at kunin mo ang babasahin para sa kagandahan ng reliyong Islam. Yan po ang tunay at dapat na relihiyon. Nagbibigay ng gawa-gawa, nagsasalaka at sumasamba sa nag-iisa at tunay na datarpaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nyo naman itatanong kapatid, isa ako dating Katoliko, nag-born again ako, pumunta ko sa ibang sektor ng denominasyon. Alhamdulillah, hindi ako pumanaw sa mga oras na iyon, sapagkat ang sinasamba ko, ang dinadakila ko, ang niluluwalhati ko, ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad kay Jesus, ginagawa ko siyang Panginoon. Subalit, nung ako ay habang nagbabasa ng Biblia, nabasa ko na sinabi ni Jesus, ako ay mula sa Diyos, ako ay kanyang sinugo. Ako ay galing sa Diyos, ako ay kanyang sinugo. Sinabi ni Jesus, ang iyong Diyos, ang aming Diyos, ang iyong Panginoon ay Panginoon at Diyos ko rin. Ibig sabihin, si Jesus humihingi ng tulong at kalinga sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi pwede ang Diyos maging tao, hindi rin pwede maging tao ang Diyos, sapagkat ang Diyos, ang Allah, siya ang lumikha ng mga tao. At ang Diyos ay hindi nangangailangan sa atin, subalit ang tao nangangailangan sa Kanya. Karumal-dumal ang mga tao na nagsasabi na ang Diyos ay may anak. Ang Diyos ay hindi katulad o kawangis sa kanyang nilikha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamabaging, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya sinanganak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad o kawangis sa kanyang nilikha. Kaya kapatid, ang tunay na Diyos ay hindi dinadalo ng antok. Ang tunay na Diyos ay hindi nangangailangan ng kanyang mga nilikha. Tayo ay dapat humingi ng tulong at kalinga, samantala si Jesus ay humihingi, lumuluhod, nagpapatira pa, humihingi ng tulong at ng kalinga sa tagapaglikha. Sapagat si Jesus ay katulad natin, isinilang, nagpatuloy, humihingi ng tulong at kalinga. At mismo sinabi niya, ako ay mula sa Diyos, ako ay kanyang sinugo, ako wala akong magagawa maliban sa kapahintulutan ng tagapaglikha. Kaya pinamahal mga kapatid, ito ang oras panahon na kung mayroon kayong mga katanungan, magtanong po kayo. Ito ang oras panahon na tayo ay magbalik loob sa tunay at nag-iisang tagapaglikha. Bago ako ibigay sa aking kapatid ang microphone, aalalayan ko kayo hanggang mamaya. Sabihin mo lamang ito, na mula sa tutur na yung puso, ang ako'y sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos malibang sa Allah. At ako'y sumasaksi, naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigas mo mula sa tutur ng puso, sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging panauhin tayo sa paraiso, magiging kapanalig natin ang mga propeta, magkakaroon tayo ng tunay na kapanatagang kapayapaan na sigurluhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ulitin niyo po ito kapatid, saan ka man naroon, ano man ang pinagdadaan mo, sabihin mo ito, Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi. Ulitin mo kapatid, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at maniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ibig sabihin, magbunyat tayo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.